Isang mapagpalang araw ng linggo sa bawat isa. And alam ko po na tayo po ngayon ay nasa sitwasyon na kung saan marami po tayong hinaharap. At alam ko po na naging busy po ang bawat isa sa atin. But because today is Sunday, we first give honor and glory to our Creator, the Lord our God. So today I would like to share to you the message that comes from the book of Second Kings, chapter 6, verses 14 to 17, which is entitled Freedom from Fear. Ah, So kailangan po natin nang naging malaya po tayo na hindi po tayo natatakot, hindi po tayo magkakaroon ng sinasabi po nilang nasa puso po natin ang kabigatan. But we need freedom from fear. Now, allow me to read the word of God in the book of Second Kings, chapter 6, verses 14 to 17. And please follow it with your eyes if you have your Bibles with you. The word of God says, verse 14, Therefore sent he thither horses and chariots and a great host, and they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. You've been so good to us. You have made known unto us, O God, what life is considered to be. And so we pray, O Lord, that upon this very hour that we could meditate upon your word, may you give us, O God, wisdom, knowledge, and understanding, that we may understand fully what the word of God would like us to know about this day. And this may strengthen us on our faith on you alone, knowing that you are the author of our faith. For we ask all these things in Christ's most precious name. Amen. Freedom from fear. When we are looking for freedom from fear, meron pong isang katanungan. How to overcome freedom? Paano po natin ma-overcome yung pagkatakot po natin, yung pagkabalisa po natin, yung mga dumarating sa atin na tayo po ay nabibigatan? How could we overcome them? It says that when the love of God fills your heart, fear has no place in your life. Because perfect love casts out fear. And so, today, if we look at the generation today or our life today, we are living in the end times, where manifestation of the spirit of fear is everywhere. Fear of loss, fear of sickness, fear of failure, fear of today's politics, fear of death, fear of moral oppression, fear of demonic happenings, fear of religion, and fear is everywhere. Fear is a destructive tool of Satan, and that has robbed millions of a victorious life. Many have lost the battle today, not because of the giant, but because of fear of the giant. So if you look at it, many have even went at the situation that they died, not because of sickness,
not because of those sicknesses that they had, but because of the fear of that sickness. The fear brings torment. It brings anguish and anxiety. And fear weakens our determination, resolve, and even our willpower. Fear paralyzes our potential. Fear hinders and handicaps our lives. Yun po yung parang bumabalot mo sa atin that we are in chain with fear. Fear causes our hopes to shiver and die. Yun po, parang nandilipo tayo para kung wala na po tayo magawa. But one thing, pag pinagustuhan mo po yung pagkatakot, fear increases the size of our enemy. So don't give place to fear. Huwag po natin pahintulot na yan po yung mamayani po sa ating buhay. Dahil wala pong mangyayari sa buhay natin pag tayo po binalot ng pagkatakot. So don't ever try to increase the size of your enemy mentally. No? And fear will change your focus. From the promise of God to the present circumstances that we have, when we harbor fear, when we give place to fear, we are actually giving place to the devil. So again, don't give place to fear, because what we fear may just come upon us. Yan po yung katotohanan. And Jesus knew about this. Alam na alam po ni Kristo na ang pagkatakot, pagkabalisa, at yung meron pong tayo po kinikimkim na kabigatan sa puso natin, na ito po yung nagbibigay ng hindi po tayo makagalaw ng tama. And so the Lord Jesus Christ gave us the tool to overcome that fear. The promise of Jesus is not that he would keep us from those trouble or problems or anything that would cause us fear. But Jesus says he is with us. So how could we overcome fear? Number one, we need enough grace to stand and resist. Verse 14 and 15. Sorry po, for yung nakalagay dyan, ano? Sabi niya, therefore sent he thither horses and chariots and a great host, and they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots, and his servants said unto him, alas, my master, how shall we do? Ito po yung sinabi ng mga servants ni Elisha na nang sila po ay napapaligiran, napapalibutan na ng mga kaaway, ay nagkaroon po sila ng pagkatakot. Nantakin mo yung mga kaaway nila, they had everything in them, the soldiers, and the horses nandiyan na, the chariots na ready po sa pag-away. At sila po ay natakot. But what do we need? Ano po kailangan natin? We need enough grace. Sa biyaya ng Diyos na tayo po tatayo at tayo po ay lalabanan natin yung bumabalot po sa atin, yung umaatake po sa atin na mga pagsubok sa buhay. We need enough grace. Hindi po natin kaya yan sa sarili po natin kakayanan. Sa biyaya lang po ng Diyos, makakaya po natin harapin at tatayuan ang mga bagay na yan. So, how could we do it? Tingnan po natin reaction ng mga soldiers na ito because they have to learn to get above of Jesus even when it seems impossible to get above those troubles. So, kailangan hindi po tayo yung padadala sa mga pagsubok na yan. Sa mga bagay-bagay na yan po ay alam po natin ng papababa sa ating pagkilala sa Diyos. Because in the presence of God, there is freedom from fear. And daan po natin yan. In the presence of God,
there is freedom from fear. So ulitin ko po, na naturally, the prophet Elisha and his servants were defenseless. Alam po nila, wala silang kalaban-laban. In the face of that huge and heavily armed Syrian soldiers, nang hinanap po si Elisha dito. Then their numbers, their weapons are enough to intimidate them. Wala po silang kalaban-laban. And so, ang sabi ng mga servants ni Elisha, wala na po tayong kalaban-laban. Ano ang gagawin natin? Because they knew that those soldiers could easily intimidate them. Anybody could be intimidated immediately when their confidence does not come from God. Pag wala ang Diyos po sa iyo, pag hindi mo po naalala ang Diyos sa iyong buhay, mahirapan kang tatayo at labanan ang pagsubok sa iyo. So we need enough grace to stand and resist the trials in our life. Ito po yung nangyari kay Elisha. Elisha lost his emotional balance out of his fear too. Nadala na rin po siya sa kanyang mga servants. Pati na siya ay nadala na may pagkatakot nang makita po niya yung mga kalaban. And with much agitation, bewildered, and he said, this is the phrase na sinabi po ni Elisha. Nasabi niya, and when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, and the host compassed the city both with horses and chariots, and his servant said, alas, my master, how shall we do? Alam po ninyo, pag sa moment po na tayo ay nagkaroon at tinaatake ng mga pagsubok, the first thing na ating maalala sa amin ay ang Diyos. Because when you are with God, you could not be easily intimidated. And you will never be shaken. Huh? Kaya tignan po natin, the expression of these soldiers, yung expression nila, verses 14 and 15, when they risen early and gone forth, nakita po nila yung kalaban. Alam po niyo yung expression, oh no, my Lord. Tell it with your own self. Yung may dumarating na mga bad news sa iyo o pangyayari, yung sinasabi mo, oh no, my Lord. Oh no, my Lord. Alam po, that's the oh no moment of our life. Very simple. Pag dumating yung bill siguro, may bill na dumating sa iyo at nakita mo yung bill mo sa elektrisidad o kung ano man dyan at nakita mo napakalayo, oh no, my Lord. I know. No? We could immediately experience the oh no moment of our life. No? At yan po dumarating. Oh no, my Lord, what shall we do? Yan po yung nangyari. Yung naramdaman ng mga servants ni Elisha. Many of us today have that oh no moment in life too. When you went to a clinic, to a hospital, and you have been diagnosed, and the result is something that will threaten you, ano sasabihin mo? Oh no! And that's the oh no moment of your life. Kung ikaw po ay nagtatrabaho, sana hindi po mangyari, no? At bigla ikaw tinerminate na umaasa ka doon sa trabaho niya. Ano sasabihin mo? Oh no! And that is the oh no moment of your life. And fear will come. It will mock you. It will belittle you. It will come to the end that it will intimidate you. Doon pumapasok yung pagkatakot. It will scare you. Alam mo yung sabi ko no last message? Don't be scared. Just be prepared. Hindi po ba?
Is there anyone here today passing through the oh no moment in life? Kung meron po kayong pinagdadaanan ngayon na like this, the oh no moment of life, verse 16 will answer you. Sabi po in verse 16, and Elisha, and he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. So, sabi po niya, fear not, don't be afraid. Huwag po kayo matakot. Darating man yung mga oh no moments of your life. Don't be afraid. This word, don't be afraid, has been mentioned many times in the Bible. Huwag po tayong matakot. Why? Ito po yung ibig sabihin ni Elisha. Don't be afraid because for those who are with us are more than those who are with them. Tingin po inyo, kung sino po yung nasa atin, ay mas marami po sila kesa nandyan sa kanila. So meaning, in other words, don't be frightened because fear is a thief of faith and hope. Yan po yung ginagawa. Kinukuha sa atin, pag ikaw ay natakot, nawawala. Ninanakaw niya yung pananampalataya, yung paniniwala at yung pananaw sa kinabukasan, nais niyang burahin sa iyong pag-iisip. Instead of what we call magnifying the causes of our fear, we ought to equip ourselves with the thoughts of God, no? His sovereignty, His invisible word. I-focus po natin sa ating Panginoon. Huwag po yung i-focus natin doon sa ating problema. Napakahirap na mangyari yan because if you try to magnify the causes of your fear rather than magnifying the God in your life, may intimidate ka. Makikita po natin kung minsan nasa atin yung problema. May dumarating sa atin na kahit na alam po natin makakayanan natin, pinapalaki natin ang ating problema. Tayo mismo gumagawa ng paraan because we focus on the situation. We focus on the things na umaatake po sa atin. We are trying to magnify the bigness of that very little problem that attacks us. So, ano po kailangan natin gawin? Mas palaking po natin ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Diyos. Here is the reaction of Elisha. The reaction of Elisha is very instructive. Talaga itinuturo po sa atin yung kanyang sinabi dito in verse 16. And he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. If you look at it, sino po ang nasa inyo? Bilang isang tunay na mananampalataya, isang tunay na Kristiyano, sino po ang nasa iyo? Tulad ng sinabi ng salita ng Diyos. Na kung sino nasa iyo ay mas nakakalaki kesa nasa kanila. You know what? While the servants of Elisha was so hot, fearful, and being faster, Elisha was cool, calm, and confident because he knew the situation that is at hand was not a personal battle, but it is against his God. And he saw the trouble, he saw the army, he heard the horses, and he saw the ground. Nakita natin ni Elisha yan, lahat. He saw the trouble coming unto them. But one thing na napakaganda po sa kay Elisha, although everything was there, nandyan na po sa paligid niya lahat ng pagsubok, lahat ng mga bagay na kailangan na ito po ay magpababa sa kanyang pananampalataya. The good thing for Elijah is that he was so cool, calm, and confident because his heart was not troubled. Ito po inalagaan ni Elisha.
His heart was not in trouble, while the servant was being overwhelmed by fear. Elisha overcame his fear. Nandiyan na. Dahil sa kanyang pananampalataya, pagtitiwala at paniniwala na may Diyos siya na nagbibigay ng biyaya upang harapin ang mga pagsubok, ang mga bagay na yan ay umaatake sa kanya. Enough grace to stand and resist the troubles and problems in life. Oh, no moments in life for Elisha. He knew that there is God. So sabi niya, don't be afraid. For who is with us is bigger than those of who is with them. Very simple. Nang Diyos na nasa kanya ay mas na pumapaibabaw, napakalaki, kesa hinaharap nilang umaatake sa kanila. The bigness of God ay nandyan kay Elisha. Do not be afraid, because the one who is with you, with us, is more than those who are with them. Alam po natin na ganun po dapat ang ating pananaw kung tayo po inaatake. There are some no moments in our life na kung minsan, yun po gumagapisal. No? May nangyari lang sa iyo na, oh no, oh no, oh no, oh no. That's the no moment of life. Sabi ni Elisha, don't be afraid. No? The servants of Elisha saw the problem, but their actions are different. It is like David and the Israelite soldiers. They saw the giant, but they have different reactions. Iba ang reaction David, iba ang reaction ng mga sundalo. Now, what is your giant today in life? Ano ba yung nakikita mo na posibilidad na nandyan ngayon sa iyo that you could imagine it is already the giant in life? Don't ever magnify that problem in your life. It's not the giant you conquer na yun ang gusto mo labanan, talunin. It's not the giant you conquer. It's the giant you fear. Nandyan pa lang, yan yung kinatatakutan mo. No? No. The lesson we can learn here is when you fix your eyes on your situation, your fears will flourish. Pag nakatutok yung mata mo sa problema, yung puso mo sa problema, mas lalong lumalaki yung pagkatakot mo. But when you fix your eyes on God, your fears will vanish. Ito po yung pangalawa natin. When you fix your eyes on your situation, fear will flourish. But when you fix your eyes on God, your fears will vanish. Sabi ko sabihin, don't magnify your trouble above God. Alam po natin, wag po natin palakihin yung problema na alam po natin napakaliit. Kasi yan lang po yung alam po yung isang problema. Kasi pag may problema sa sarili mo, sinabi mo sa kabila, sa right or left mo, sinabi mo sa harapan mo, sinabi mo sa likod mo, ano nga nangyayari? Malaki yung problema. And did you ever try to tell your problems with them? Na kaya mo naman solbahin. Because may problema sila na parehas din sa problema mo. Only, first and foremost, unahin mo na ilapis sa Diyos ang problema mo. At the moment that you magnify God within that problem, God will help you. Pupunahin natin na palakihin yung problema instead na going to God. Because the problem with us so many today is that we always magnify troubles above God. That's true. Para baga sinabi mo as if your God is unable to intervene with your problem. As if that God
is that could not be able, no, to take care of your problem too. Parang naitsupwera mo yung Panginoon sa iyong buhay. So, always think about this, that faith does not deny the existence of problem. Faith magnifies God above that problem. Yun po ay kailangan natin gawin. Ang pananampalataya mo ay siyang mas lalong lalaki, siyang mas lalong tumataas sa iyong pamumuhay rather than your problem. Faith does not ignore the existence of your problem. Alam po niya yan, pero kailangan natin, wag po natin walain yung ating pananampalataya sa Diyos. It must be. Faith glorifies God in the midst of our problem. Habang tayo po ay nasa kalagitnaan ng mga pagsubok na yan, mas ipakita po natin ang ating pananampalataya at paniniwala sa Diyos. And that trouble will end up working for our advancement. Yung dumarating sa atin, ginagamit na ng Diyos yan para lalo ikaw ay itataas sa iyong pamumuhay. No, you need freedom from fear. You need freedom from fear. Don't focus on your problem. Don't focus on your problem, because when you focus on your problem, it becomes bigger and bigger and bigger that you cannot handle it anymore. Pag nag-focus po tayo niyan. When you are blinded by your problems, the voice of Satan becomes louder. You try to imagine it. When you're focused on your problem, the voice of fear becomes stronger. Kaya yun yung nagdudulot sa atin na may anxiety tayo, nagwo-worry po tayo, na may nagkakaroon na tayo ng trauma, nagkakaroon na po tayo ng sakit, at hindi natin namamalayan, nangangayat ka na. Huh? Because focusing on your problem only blinds us from reality. And it will also bind us to the spirit of fear. Yan po yung pag tayo po nagkaganon, pag na-focus po natin noon, sa ano po gagawin natin? When you fix your eyes on your situation, fear will flourish. But when you fix your eyes on God, your fears will vanish. Yan po gagawin natin. That's one way how to overcome our fear. And we could have that freedom from fear. Now the last, ito po yung kailangan po natin gawin. And this is the answer for fear. Verse 17. Napaganda po ang sinabi dito. And Elisha prayed. Ayun, nanalangin si Elisha and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Now, open his eyes so he may see. Yan lang po tunay na gagawin po natin. Ito po yung pinakamagandang gagawin po natin pag tayo po ay nasa gitna, nasa sinasabi po, narurok po ng pagsubok sa buhay. We have to open our eyes so that we may see. What does this mean? Ano po ibig sabihin? The opening of the eyes of faith is the silencing of our fears. Remember that. Ito po yung napakaganda. The opening of the eyes of our faith is the silencing of our fears. Tingnan po ninyo kung tama po ba sinabi ko. Gawin po ninyo. Because the time that you put your faith in God, the clearer sight we have of the power and the purity of God. The sovereignty of God, the supremacy of God ay nakita po natin. And the less, when you have everything with that, the less we shall fear the cares and calamities of this world. Mawawala po lahat yan.
maiibsan, no? Hindi po natin yung binibigyan ng pagkakataon na hahawakan po tayo dahil ikaw ay nakafocus sa iyong Panginoon. Because you have opened your eyes and that the faith that is in you would silence the fears that attacks you. And you would say, where then is the room for fear in my life? May lugar ba yung pagkatakot sa aking buhay? Wala. Pag ikaw ay nasa Diyos. If God before us, who can be against us? Yan po yung totoo. Yan po yung tama. And that's why the eyes of our faith needs to be open. No? Mas lalo po natin napalakihin, mas lalo po natin itaas yung paniniwala natin, pananampalataya natin sa Diyos. Your present eyes may see the darkness, but as a Christian, the eyes of your faith can see the light. Fear not. Don't be afraid. Fear is a thief of our faith and our hope. Alisin po natin. We have to go through that battle because if you serve the Lord on truth and faith alone, nothing outside of God's control can happen to you. Wala po. Dahil hawak ka po ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay siya po umaalala sa iyo. And you are under the what we call protection. You are under the shield of our God. You are under the care of our God. Binabalutan ka po ng pagmamahal ng Diyos. 2 Timothy chapter 1 verse 17 says, you have a friend, the Holy Spirit, who could be of help for you to defeat the monster of fear. Kailangan po natin yan because the plan of God is that He will never let you be deceived by fear. Open your eyes of your faith, and it means the silencing of our fears. So we need enough grace. Don't be afraid. Don't magnify your problem. Open the eyes of your faith. So in this juncture, allow me to read before you this one. If you leave everything in God's hand, you will soon see God's hand in everything. And that's the power of having God in your life. And you will have the freedom from fear. Very simple. Elisha had been used by God. But then he opened the eyes of his faith. He never tried to be afraid. He never magnified the problem in his life. Very simple. He needs grace. And he opened the eyes of his faith. And that it is the silencing of fear. So maraming salamat po sa hapong to. Ulit, if you are now in a situation of the oh no moment in life, this is the answer to your problem. May God bless you, everyone today, and we look forward that God will be in control of everything before us. Maraming salamat, and God bless us all. Thank you so much.